San Marcos. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bumo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman na ito ay hindi ininom, nang ipinako sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng panabutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay, nais ng tao na siya ay gagalang ng lahat. Gumagawa siya ng paraan upang siya ay makita na maganda o mukhang kagalang-galang. At tumingin siya sa panlabas na anyo ng iba. Kung mayroon ba o wala, kung may sinasabi ba o wala. Ngayon ay tignan naman natin si Jesus. Ang katawan niya ay sugatan, ang buong katawan niya ay duguan. Hindi maganda ang kanyang kaanyuan, subalit nag-aalay siya ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alin ang ating pipiliin huwaran? Panalangin. Panginoon, Ikaw ay hinubaran ng iyong mga kaaway. Ikaw ay hindi lamang hinubaran ng galit, kundi pati na ang banal. Tiniis mo ito dahil sa pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na hubarin namin ang ugaling mapagkunwari at pagnanasang magsamantala sa kahinaan ng iba. Bihisan mo kami ng aral mo upang makapag-aral din kami ng buhay alang-alang sa kapwa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Patawad, Panginoon, patawad. Ang ikasampung istasyon ng krus, ang pinatawad at pinagpalang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Jesucristo. Ialay natin ang ikasampung istasyon ng krus para sa mga kabataang napabayaan ng mga magulang at naligaw ng landas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hiniya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginagawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay. Bakit kaya sa isang pagkakamali ng tao ay nakakalimutan ng ang 10 kabutihan ng kanyang nagawa? Kung minsan kasi ang ating pananaw sa tao ay nakakahula. Palagi natin inuungkat ang kanyang nakaraan. Bakit natin pinaliligtaang banggitin ang mga magaganda at mga kulay na pagsasamahan? Tingnan natin ang ating Panginoon. Kinakalimutan niya ang ating madilim na kahapon at pinapatawad niya ang lahat nating mga kasalanan. Patuloy siyang nagtitiwala sa ating kabutihan. Ang Panginoon ang ating dakilang huwaran. Panalangin. Panginoon, isang patak lamang ng banal mong dugo ay sapat na upang kami ay maligtas. Subalit, tinanggap mo ang mga pahirap sa iyo ng mga walang paniniwala sa iyo. Isang ending paghamak
na ikaw ay ipako sa gitna ng dalawang magnanakaw. Dinagdagan pa ito ng pangungutya, pagtuya, at panunukso. Hindi sila nagtagumpay na pagalitin ka, pagkos ay tiningnan mo sila ng ngiti na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami nawawala ng pag-asa na masusuklian namin ang iyong pagmamahal. Tulad ng magnanakaw na iyong pinagpala, dahil nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan, nagsisisi rin kami sa pagbibigay ng dalamhati sa iyo. Tulungan mo kaming magbalik loob at maglaan ka sa amin ng lugar sa paraiso. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Patawad, Panginoon, patawad. Bigyan lang po. Tingnan niyo po picture ng basa ko. Diba? Katulad ng kay Da Vinci. Pero alam niyo po ba sa pag-aaral, first century Palestine, sa panahon ni Jesus, ang Passover may hindi ganyan ang itsura. Ang itsura ay parang U. Kasi may Greek culture na sila. Kasi pag sinabi mo sa Greek culture, pag kumakain sila at nagtuturuan, sila ay nakasandi. Yung para sa Cleopatra. Right? Ibig sabihin, habang kumakain sila, nagkwentuhan, nakasandi. Kaya ang tawag sa dining room ng mga Grego ay triclinium. Ibig sabihin, nakasandi yung tatlo. Okay? Pero, itong picture na ganito na nasa upper ay Renaissance na po yan kay Leonardo da Vinci. Okay? So, kailangan naintindihan mo, during Renaissance art, ang picture ng matured na lalaki ay bigote. Kasi hindi sabihin pag nag-mature ka, bigote at ikaw ay may badbas. Yun yung expectation. At ang picture ng hindi pa nagbibinata ay lalaking mukhang babae. Kaya nga, pag tinignan mo yung mga dasapper na sinulat nila kay Da Vinci, eto, mukhang babae siya. Yan si San Juan. Yung isang matandang kalbo doon, most likely yun yung picture ni Peter. Asaan dyan si Judas? Nakita nyo? Nasaan? Ayun, kasi siya yung may hawak ng tingnan. Diba? So these are representation. O dahil kapag hindi ka nag-aral, hindi mo naintindihan yun. Merong author mo na sumikat, si Dan Brown, ano sabi niya? Hindi yan si San Juan, yan si Maria Magdalena. Kasi mukha siyang babae. So, kung tatanga-tanga ka, akala mo nga, oo nga, yan si Maria Magdalena, ang asawa ni Jesus. See? Yung mga maging conclusion. So, importante po lagi ang pag-aaral. Kasi pag hindi ka natural, hindi mo naintindihan na ganun ang portrayal nila. Okay? Akala mo ay totoo. Si Jesus ay may asawa at yan si Maria Magdalena. Okay? Sige. So mag-picture taking na po tayo. Bus number 1. Dito na po. And then, I think